Pag-uusapan natin ngayon is the art of obedience. Ang ating teksto ay sa Lucas, medyo mahaba. Hello. Ayan. Sa Lucas chapter 1, verse 26 hanggang 38. Pwede po bang samahan niyo ako magbasa? Ako muna sa unang slide, sa unang verse. Tapos sa susunod na slide kayo po. Okay lang po ba? Sige po, umpisahan po natin. Sinabi sa kanya na anghel, huwag kang matakot Maria sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Medyo ano po ba? Nag-e-echo ba yung aking... Parang may ekong malakas. Okay lang? Diyan? O sige. Okay lang. So, naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya'y pangangalanan mong Jesus. Next slide po kayo po. Parang nagtumalon ka. Okay, sige. Sana ba? Next slide, sa verse 30. Ikaw? Okay. Sa next slide po, siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos, ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob, magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay walang katapusan. Next slide po. Tatawaging anak ng Diyos. Sa next slide, hindi ba't ang kamag-anak mong si Elizabeth ay baog? Tama ba? Ayun. Gayon may naglihi siya at ngayon ika-6 na buwan ng kanyang pagdadalang tao. Kahit na siya'y matanda na, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Sa last slide, sabay-sabay po tayo. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Pagkatapos, umalis na ang anghel. Tayo po'y manalangin sandali. Dakilang Diyos, alay namin ng umagang ito na patuloy kang magkaroon, Lord God, ng malayang pagkilo sa aming kalagitnaan, lalo na, Lord, ang iyong banal na Espiritu. Continue, Lord, to speak upon our mind, upon our hearts, Lord God, at ikaw po ang maitaas sa aming kalagitnaan. Sa iyong mataas na papuri, pagsamba at pagluluwalhati, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang kwento po dyan, malapit na kasi Pasko, Berna po eh. Kaya Pasko, yung ni Maria, kung paano sinilang si Jesus. Pero actually, gusto kong makita natin dito, yung character ni Mary. Kasi si Mary, bihira natin siyang, ang alam lang natin sa kanya ay anak. Nanay, mother siya, birth mother siya ni Jesus Christ. So, sa introduction po, sabi po, background po dyan, isang dalagang birhen na malapit na ikasal, ang kinausap ng Diyos sa pamamagitan ng anghel upang sabihin na siya ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na tatawaging anak ng Diyos. Ano ang naging tugon ni Mary? Kasi isang birhen siya, isang birhen na malapit ng ikasal na dalaga. Tapos, bigla-bigla, mabubuntis siya. Maglilihi, mabubuntis at manganganak. So, parang, teka muna, ano ba talaga? So, yun po yung kwento dito sa na to. So, sino po ba si Mary? Mary is the chosen one. Chosen one, hindi para magligtas, kundi magdalang tao para sa magliligtas sa sangkatauhan. So, mali lang po kasi yung nagiging natin, sa ibang na kinagis na nating religion na si Mary ay pinili para mamagitan. Pero ang tagapamagitan natin, si Jesus Christ sa Father. So, yun po. Sino si Mary?
Magalak ka, ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos, sumayo ang Panginoon. So verse 28 po yon. So ano ba yung qualification niya? Bakit siya pinili para maging ina ng ating tagapagligtas? Kasi pinrophesy na magkakaroon tayo ng kaligtasan. Pero hindi pwedeng diretsong pumunta dito ang Diyos para kausapin ang bawat isa sa atin. Para sabihin, hoy, magsisi ka na sa kasalanan mo. Kasi pag ikaw namatay, pupunta ka sa impyerno. Hindi pwede makipag-usap ng directly si Lord. So kailangan niya ng tao sa tao. Kaya ipinanganak si Jesus Christ. So si Jesus Christ, yung naging dahilan para tayo magkaroon ng kaligtasan. At ang ginamit para ipanganak itong Espiritu ng Diyos sa katawang tao, si Mary. So yun po. Ano yung qualification niya? Bakit siya ang pinili? Dahil ba mabait siya, mabuti siya, berhen siya? Marami pong mabuti, maraming mabait. Maraming berhen nung time ni Mary. Pero bakit siya? So, character matters most, sabi po dyan. Si Mary po is a model of faith due to his profound trust. Pag sinabi pong profound, malalim. Tingin nga. Malalim yung, pakibukas na. Malalim yung, upo kasi ko. Thank you. Malalim yung kanyang pagtitiwala. Nung sinabihan siya ng Diyos, sinabi sa kanya, ikaw maglilihi ka. Sabi ng anghel. Sandali Profound trust in God. Ang sabi po doon sa meaning ng profound, deep, malalim yung kanya, deep insight. Meron siyang deep insight or understanding. Malawak yung kanyang pangunawa. So, kung ako tatanungin, sabi ko, si Mary, hindi lang basta babae. Brain and beauty siya. Kasi, sabi doon, profound malalim yung kanyang trust in God, her obedience to His will, yung kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, at unwavering commitment. Pag sinabing unwavering, hindi natitinag. Yung commitment niya magmula doon sa simula na sinabihan siya ng Diyos hanggang doon sa huli. So, a model of faith. Tingnan natin yung naging kasaysayan ni Mary. Una, sa Luke chapter 1, kumanta siya ng papuri. Nung nalaman niya na pinagpala siya, sabi kasi, pinagpala ka sa babaing lahat. So, among those women, doon sa time niya, siya lang sinabihan ng Diyos na, ikaw ang magdadala. Imagine ninyo, kunyari, sa mga kadalagahan dito, sabihin sa iyo na isang hari, ikaw ang lalagyan ko ng magiging anak ko. Hari ka. Ano mararamdam? Yung hari ang magsasabi sa iyo niya, magkakaroon ka ng anak ng hari. Matutuwa ka o hindi. Diba? Ay, teka muna, pribileyo to, diba? Privilege to Anak ng hari, pagdadalang tao ko. Kahit pa sabihin mong, meron kasi mga pelikula sa yung mga concubine, yung mga kabit-kabit. Pero pag nagbuntis yun, tumataas yung kanilang posisyon sa sa kingdom. So, privilege yung maging nanay ka. Si Mary, alam niya yon. Kaya nung sinabihan siya, ano ginawa niya? Nagpuri siya for being, and she acknowledges, her blessedness. Pinagpala, yung pagiging blessed niya. Next po, sa Luke chapter 2, nung pinanganak niya na si Jesus, bumisita yung mga shepherd. At doon, nagulat sila kasi bakit itong mga to out of the blue, parang saan ba nanggaling itong mga to? Ba't pumunta rito para bisitahin yung anak ko? So may mga pagkakataon at saka isa pa doon sa templo na si Jesus, ginagawa na niya yung pagiging part niya doon pa lang sa pagkasilang, may kakaiba na. Kaya si Mary, itong mga nangyayaring ito kay Jesus, lahat yun tinago niya sa puso niya. Kaya nung pagdating ng sa John chapter 2 verse 5, eto na yung lumabas si Jesus sa ministry. Alam niyang may kapangyarihan si Jesus. Kaya sabi niya doon sa sinabihan niya kasi mapapahiya yung mga ikakasal, naubusan na sila ng alak. So, parang sinasabi niya, alam ko naman kaya mong gumawa ng kapangyarihan Sinabi niya kay Jesus. Pero ano sabi sa kanya ni Jesus? Ginang,
Hindi pa ito ang panahon. Kaya anong ginawa niya? Inutusan nitong si Mary, itong mga alipin. Sundin niyo kung ano yung gagawin. Ay sasabihin niya sa inyo. Bilang nanay, alam niya, kilala niya yung kanyang anak. So, kailangan ng somebody para mag-back up dun sa kailangan gawin. Kasi sino ba to si Jesus? Wala pa siyang ginagawa. First miracle niya to sa Kanaan. Unang miracle niya. So, walang magpupush, magpapakilala na ito, makapangyarihan to. So, kaya siya na nanay, sinabihan niya yung mga tawag nito, alipin. Sundin niyo kung ano yung iuutos niya sa inyo. So, yun na yung first miracle ni Jesus. And then, ano pa po? Si Mary, dahil yung commitment niya, doon sa God's will, alam niya papatayin si Jesus Kaya nandun siya sa crucifixion. At nung nag-ascend, pagkatapos ng ascension, o yung pag-alis ni Jesus sa lupa, pumunta na sa langit, na nakita niya, wala siya doon sa time na yon. Pero, kasama siya, after noon, doon sila sa upper room. Siyempre, nagkalat yung mga nagtatago sila, namatay na tong kanilang teacher, si Jesus. So, sama-sama sila, kasama niya yung mga apostle at yung ibang mga kababaihan, nananalangin sila, naghihintay ng baptism of the Holy Spirit. At isa si Mary, isa na-baptize ng Holy Spirit. So, yun. So, ascension. After the ascension. Yan si Mary. From the start, hanggang sa namatay si Jesus, hanggang sa nag-ascend, kasama siya, nakita niya kung ano yung naging life ni Jesus. Nanay siya Siya yung nanay, pero alam niyang hindi niya, ang ginamit lang yung sinapupunan niya. Okay? So, yun siya, model of faith. Bakit nga ba mahalaga ang character? Foundation for success. A lack of character can lead to downfall. Magaling ka nga, pero ang ugali mo naman, hindi maganda. So, alam ng Diyos na yung gagamitin niyang tao, ay kailangan karapat-dapat at merong character na maganda, na anything sabihin niya, susunod. Kasi syempre si Lord yun Utusan ka ng ganito, so dapat alam mo. Dahil kung hindi, minsan, yung sinasabing downfall kasi, tulad niya sa decision making kasi, pag dumating ka sa point, na pressure ka, o kaya mako-compromise ang faith mo, alin ang pipiliin mo? Tatayo ka pa ba sa katwiran? Tatayo ka pa ba sa pagiging Kristiyano mo? Kanina may nagatid sa akin kasi na-late yung kagigising lang pala. Sabi ko, Panginoon, akong aga ko. Tapos, ito, yun. So, sa madalit salitain natin ako dito, along the way, nagkukwentuhan kami. Sabi niya, kasi Muslim siya dati, na-convert sa Christianity sa pabahay. Nakakatawa kasi sabi niya, umuwi daw siya sa Zamboanga. May natinan siyang isang Assemblies of God na church. Tapos, sabi niya ganon, alam niyo po ba, pastora, itong pastor doon, mahiyain, hindi masyadong, parang hindi siya nagre-review or hindi siya nag-ano. Itong mga member ng church, nagpapapasok ng kahit anong relihiyon para i-entertain. Halimbawa, Iglesia ni Cristo o kaya, yung Jehovah's Witness. So, syempre, pinapasok, nakikinig. So, sinabihan daw niya, Pastor, dapat hindi po ganun Kasi makukonfuse, yung ng tao, malilito sila. Parang naging masama pa daw yung dating niya. Dahil, sabi niya, bago-bago mo dito, parang ganun ang dating Kabago-bago mo, tapos parang ang dami mong alam. Pero kasi, natitrain siya product siya, destiny sila. Sabi ko, nakakatayo ka na ba sa church sa mga gawain ng mga tatay? Oo daw. Nakakangatog nga lang daw. So, tayo ba, pag dumadating ba tayo sa point na makukompromise yung faith natin, tatayo na lang ba tayo at sige, pababayaan na lang natin, okay lang yan. Huwag lang tayong mapulaan. So, yun. Kaya character, mahalaga ang character, lalong-lalo na sa decision making. Tapos sabi dyan, it influences how individual makes choices. So sa mga pagpili natin, challenging situation, pressure, and temptation. So, Sunday, ikaw ang worship leader. May trabaho ka from Monday to Saturday lang. Kaso pagdating ng Sunday, ikaw ang sinasabihin, oy, anong gagawin mo? Double pay to Tatanggapin mo ba? So, yun ay isa sa character ni Mary, kaya siya nag-i-stand siya talaga sa truth. And then long-term values. So, ano ibig sabihin nun? Yung bang
Pagdating sa, yung pa pala, foundation ng character, kasi sabi dyan, character traits are difficult to change. Actually, ang character, ang mabuting pag-uugali o values, bata pa lang, natututunan na yan. Kaya yung mga bata na makikita natin parang mababait, maganda yung background ng family. Compare mo doon sa lumaki sa talaga, ang magulang ay drug addict, ang magulang ay yung mga ganon. May compare mo doon pa lang sa kinakalakihan na nila, na-adapt na nila yung character. So, ang ang sekreto sa success, yung nagtawag nito, yung nag-hire ng mga sa kumpanya o mga talent na sabi sa pag kukuha ka ng tao, ang classification or ang daw nila, tinitignan daw po nila is mas malaki dapat ang ng character. Kaya may tinatanong sa interview, tell something about yourself. Yung ganon. Kasi character ang tinitignan nito. Kasi sabi doon, 30% lang daw po ng galing ng isang tao ang nakikita ng interviewer, plus ang character daw po ang mas nagmamatter. So 70% yon. Kaya kapag may maganda ka ng pag-uugali, doon pa lang sa pagsagot mo, doon sa mga sinasabi sa'yo, o doon sa mga situational sa interview, may edge ka na kasi 70% ang character nagmamatter. So, yun po. 30% lang yung galing. Bakit? May galing ka, okay. Pero kung hindi ka naman teachable, ayaw mo magpaturo, ang yabang-yabang mo, magaling ako mahihirapan yung magiging, tawag nito, leader mo o yung trainer mo para i-groom ka. Kaya, tinitignan po nila yung character. Kasi, yun daw po yung way to success para maging isang successful ang isang bagay. Okay, next po. Letter B. Si Mary. Sino si Mary with a special assignment? Anong assignment ni Mary? Sabi sa verse 31, makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya'y papangalanan mong Jesus. So, next slide. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng katataasang Diyos, ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari ang angka ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay walang katapusan. So, ito yung assignment ni Mary. Next. Ano po ba yung assignment niya? Ito po yung command sa kanya, to be a surrogate mother. Ano po yung surrogate mother? Ina, pero yung anak, hindi sa'yo. Pwedeng, kasi dalawa pong ang pagiging surrogate. Isa yung gestational na sinasabi. Yung IV, doon sa magkaibang magulang, lang sa'yo. Pag na-fertilize na. Tapos ipagbubuntis mo. Kasi may mga babae na madaling agasan. Alam niyo yung nakukunan. Hindi niya kayang magbuo pag nasa womb na yung baby. So, gumagamit sila ng mga, tawag nito, surrogate mother para doon ilagay yung baby para mabuo. Kasi malakas yung pangkapit doon sa, tawag nito, sinapupunan. At yung isa naman po, may part yung nanay. Halimbawa, from the sperm cell of the father, tapos i-inject doon sa mother. So, mother, tsaka yung magbimit, yun na yun. So, si Mary, yun po yun. Traditional. From birth, siya yung ginawang nanay, tapos yung Holy Spirit, yun yung inanon ni Lord para mabuo yung pagiging tao. Kaya si Jesus Christ, 100% tao, pero ang genes niya, sa mother lang. 100% na Diyos siya, kasi galing sa Diyos Ama. Gets niyo po? Kaya si Jesus, hindi siya 50-50. Walang ng tatay. So, hindi si Jose ang tatay ni Jesus. Okay? Nakakaintindihan tayo? May mga kapatid si Jesus. Pero after na nung panganak si Jesus, doon naging mag-asawa si Jose at saka si Maria. Yun po yung sinabi sa Bible. Kaya, yun yun. Yung assignment niya, may purpose. Hindi lang basta sinabihan siya, ikaw maglilihi, tapos yung anak mo, bahala ka na dyan. Hindi ganun May purpose. Ano yun? Manganganak siya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Magiging dakila ang isisilang na ito at maghahari magpakailanman. Alam niyo, minsan may mga pagkakataon na ang Diyos nagsasalita sa atin, may sinasabi. Pero ang hirap sundin. Bakit?
Ano ba yun? Magiging ano ba yun? So, hindi natin nakikita yung kahihinatnan ng mga bagay na sinasabi sa atin ng Diyos in the future. Basta sinabi ng Lord, sumunod ka. Pero dito sa case na to, pinaliwanag kay Mary. Kasi, si Mary, letter C, sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Before dyan, nagtanong kasi si Mary, paano mangyayari sa akin yun? Ganong ako'y isang dalaga. So, pinaliwanag ng anghel na dahil sa kapangyarihan ng Diyos. So, yung sagot ni Mary, eto na. Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong sinasabi, yung anghel. So, sa buhay ni Mary, yung total obedience niya, from the simple life, dalaga, berhen, simpleng tao. Tapos ito magiging ina ng isang dakilang na alam niyo ba laging na in danger ang buhay ni Mary nung time na pinagbubuntis niya si Jesus? Nanganganib sila kaya dumalo yung anghel. Itakas niyo ang bata kasi papatayin ni Herodes. Tapos during yung conception niya, yung nagbubuntis siya, biglang nagbaba, magpunta kayo doon sa lugar na yon para magpalista. Pagdating, syempre, karga-karga siya ng camel pa yun sa kanila, no? Transportation nila. Ilang araw silang magbabiyahe. Kabuanan na niya. Manganganak na siya, wala pang ospital o wala pang bahay na magpatuloy sa kanya. Sa mga nagbuntis dito, mga nanay, mga mother, di ba pag naglalabas na ng tubig, manganganak ka na. Iyon, wala silang makita. So, anong pinano sa kanila? Sabsaban. So, ilang beses na nagkaroon ng yung buhay ni Mary sa pagdadalang tao niya. So from the simple life to complicated life. Pero alam niyang gano'n ang mangyayari sa kanya. Pero sinabi niya, be it unto me, mangyari sa akin, nawa kung ano yung iyong sinasabi. Kung ano yung gusto ng Diyos sa kanya. Okay, the art of obedience. Pinag-uusapan natin, paano nga ba magsumunod? Napakahirap kasi sumunod lalo na against your will. Labas mo nga yung first slide. Kaya ko to nakita yung unang-una, yung may picture. Kaya ko to, my way, His way. Taliwas minsan lagi yan Yung kalooban ng Diyos, minsan sa kalooban natin. Sabi ganon, Jesus never said that following Him would be easy. Hindi sinabi ng Diyos, sige, pag ikaw naging Kristiyano, magiging hayahay ang buhay mo. Hindi po. Kung kailan tayo naging Kristiyano, mas maraming problema. Bakit kaya? Makapangyarihan si Lord Alam niyo kung bakit? Siyempre, testing of faith. Pangalawa, totoong may demonyo. At kinukuha ka, inaagaw ka ng demonyo doon sa pananampalataya mo sa Diyos. Kasi imagine niyo, from the kingdom of darkness, umalis ka. Kinuha ka ni Lord to the kingdom of light. Ngayon, nandito ka na sa kingdom of light. Papayag ba ang demonyo? Nadyaan ka, hindi, akin ka So maraming pagkakataon na talagang nag-i-struggle tayo. Kaya, huwag tayong magtaka. Bakit kung kailan naging Kristiyano ako, tsaka naman, sunod-sunod yung naging problema ko. Sabi ko nga, maski kami naliliglig, lalo na sa pamilya. Pag pamilya na ang pinag-uusapan, ultimong pastor na nayayanig ang pananampalataya. Susunod ba ako, Lord, o hindi? Ito, magpipreach ako, tapos itong anak ko, iba yung ginagawa. Yung gano'n, ang sakit-sakit. Tapos, ayaw mo muna yan. Wag mo muna pansinin yan. Kailangan mo tumayo, kailangan mo maging ayos yung iyong isip, yung iyong puso. Kasi madidefile ka Kung kailan Sunday, at saka may away, bago pumunta sa simbahan, tsaka may away sa loob ng bahay. I-reschedule nyo po yung away, lalong-lalo na sa mag-asawa. Mag-aaway tayo, unang linggo. Ang tatagal nyo, mga anak! Malilate na tayo. Ganyan ang awayan agad-agad So sa bahay pa lang, defiled ka na. Mainit na ang ulo. Pagpunta sa church, hindi na makapag-worship. Kaya, pwede ba, gabi pa lang, iayos nyo na lahat yung mga gagamitin nyo, mga anak. Tapos, pag linggo, may schedule ng paliligo. Pag ikaw hindi ka gumising ng ganito, hanggang ganitong oras ka lang, tabi ka dyan. Yung mauuna, yun. Ganon. So, kung ayaw nyo, hindi ka para kumakain, huwag ka nang kumain, punta ka sa simbahan. Pwedeng iayos para lang natin yung matanggal ba. Kasi pag na-defile ka na, yung mainit na yung ulo mo, umpisa yan sa inis.
Tapos yung inis na yan, lahat na lang, nakita mo, puro negative. Kaya pag pinabayaan natin yung inis sa buhay natin, tuloy-tuloy na yan sa maghapon na pangit ang naging kahinatnan. So, balik mo nga doon, Be. Doon ako. Sa art of obedience, tingnan natin. Sabi dyan, hear. Hear completely. For the details, don't react at once. Kaya tayo binigyan ng dalawang tenga para makinig na mabuti. Hindi yung magsasalita agad, isa pa lang na naririnig mo, katak ka na. So, minsan, may mga ganun mo. Sa Panginoon, ganun din. Pag sinabi sa'yo ng ganito, Lord, nung piray ka, eto Lord, ganito. Tapos, bakit ganito? Hindi mo pa nga nakikita yung detalye. Pakinggan mo muna. So, si Mary, nung sinabi sa kanya, makinig ka, Mary. So, inutusan siya makinig. Yung detalye, sinabi. Tapos, so yun. Pangalawa, anong sabi ni Mary? Sabi niyo, mga anak ako ng dakila, paano mangyayari yon? So, yan yun. Ask. Ask if confused. Kapag nalilito ka, paano nga mangyayari yun, Lord? Ganito ako, dalaga ako, birhen ako, tapos mabubuntis ako. So, ask. Ask and ask. Tanong. Huwag kang mahihiya, sabing ganun. Ask for more confirmation. Totoo ba, Lord, na pinapayagan mo ako sa ganito? Okay ba to sa ganito? So, maraming confirmation, maraming sitwasyon ng mga great men in the Bible, marami silang mga hininging mga signs and wonders. At isa na dyan si Gideon. Si Gideon na matatakutin, pero sinabihang pangungunahan mo yung para lupilin ng mga, mga Ismailita ba yun? Ay, whatever. Yung kalaban nila. So, ilang yung ginawa, hiningi niyang signs. So, ask for more confirmation. And then, ask and be bold. Yung ibig sabihin, Lord, wag kang magagalit ha. Magtatanong pa ako ng isa. Sino nagsabi nitong ganito? Nung nakipag-bargain si Si Abraham kay Lord tungkol sa paggunaw niya. Lord, nagpe-pray siya, Lord, wag mong gunawin yung sabi ng Lord, sige, pag may 50 akong nakita doon, hindi ko gugunawin. So, nakipag-bargain si Lord. Bold siya. Hanggang doon sa, Lord, kung 10. Okay ba? Hindi mo ba anuhin? Siguro, binilang niya, pwede na yan, 10. Kaso hindi pa. So, kung binabaan pa siguro niya ng 5, malamang-lamang, ang Sodom at Gomorrah ay hindi nagunaw. Yun, sabi nga, maging bold ka. Kasi may sinasabi sa'yo si Lord May sinasabi siya na sumunod ka, ganito ang gagawin ko sa buhay mo. Teka muna, Lord, ang hirap niyan Teka muna. So, kailangan maging bold tayo. Magtanong tayo naman. Kasi ako po, danas ko po yan nung time na una talaga na nagpastor ako, alam niyo naman, tagal kong tinakasan ng pagpapastor. Ngayon, eto na. Sabi ko nga, patotoo ka na to, nung nasa ospital pa lang si Pastor Lonnie, kinakabahan na ako. Pero sabi ko, sige Lord, tutulungan ko lang si Pastor Lonnie. Kaya yung mga plannings, inasa ko sa kanya, ganito, ganyan. Nung nahuli na, iba na talaga yung kaba ko. Pinalalakas ko lang yung loob ko. Pero, alam mo yon, yung alam mo talaga na noong pa sinasabi sa'yo ng Lord. So, ayun, Lord, eto na nung huli. Sige, isang sitwasyon na lang, Lord, na magpapalisensya ako. Kung ako talaga yung gagamitin mo para magpastor. Ito na yung, patotoo ko rin to sa inyo. Late na ako para magpalisensya. Hindi pa ako nag-e-exam. Tapos na lahat, close na. Kasi alam ko naman close na. Alam ko rin naman na hindi na ako tatanggapin pag mag-apply ako. So, parang sinabi ko lang, sige nga Lord, last to. Pag ito, lumusot pa ako, sige. So, eto na. Sinabihan ako, sigurado ka na ba dyan? Kung makakaano, sige, ngayon din, anuan mo si Pastora, may sinabing Pastora sa akin. Ha? Ako pa mismo nagulat. Talaga? Oo, mag-online exam ka. Kasi pandemic yung time na yung magpa-pandemic ba yun or ano, parang ganun. So, online exam. Tapos, meron pa akong last question para ako pumasa. Lahat ng yun. So sabi ko, ang dami talaga. Hanggang sa, itong huli, ito na nga, obey and step forward. At once, if
convinced and satisfied. Pag satisfied ka na sa lahat ng mga hiningi mo, sumunod ka na sa Panginoon. Kasi kung hindi, may kasamang parusa. Totoo yan. May kasamang parusa. Yung lagi kong hinihingi na, Lord, gusto ko pag ako nagpastor, hindi ako yung susuportahan. Ako yung sarili ko na susuportahan ko. Ko. So, ang dami kong nung business dyan. Sige, Lord, prosper mo lang to. Puro lang simula. Pag natuwa na ako, ayoko na. Tulad nun sa isang pinasok ko, sales. 3 years na. Sabi ko, bigyan mo na ako 3 years, Lord. O sige, 3 years. After nito, ang ganda ng sales. Tapos nun, ayoko pa. Nag-4 na taon na. Teka muna, anak. Palo. So, nawalan ako ng trabaho. Tapos, parang nandun ako sa time na wala na magsusuporta sa akin. So, anong gagawin ko? Sumunod na talaga sa Panginoon. Yun. So, maraming paraan. Kaya yung art of obedience, pag nahihirapan ka, makinig ka. Pakinggan mo ulit sinasabi sa'yo ng Lord. Hindi yan basta-basta eh. Pagkatapos, humingi ka. Humingi ka ng maraming confirmation. And then, pag na-satisfy na yon, sumunod ka na agad. Kasi bakit? Para mangyari kung ano yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Okay, what kind of obedience the Lord wants from us? Ano bang klaseng pagsunod ang gusto ng Diyos para sa atin? Tingnan nyo to. Si Noah, sa gitna ng kabundukan, sabi ng Diyos sa kanya, magtayo ka ng arko. Yung arko, malaking barko, sa gitna ng bundok. Bakit? Kasi lilipunin ko ang buong mundo, mga tao sa buong mundo, magpapabaha ako. 40 days and 40 nights. Kung ikaw si Noe, susunod ka ba agad? Teka muna, Lord. Labo naman ang sinasabi mo eh. Sa gitna ng bundok, kasi nandun yung mga troso eh. Tapos, wala naman ako nakikitang ulan, wala naman dilubyo. Okay lang kung yung malapit na yung, may mga katalod sa atin na, merong super typhoon. Yung time na yun, wala. At ilang taon ginawa ni Noah yung arko. Ilang taon. Pero anong ginawa niya? Sumunod pa rin siya. Ang ending, sino lang ang naligtas? Siya at ang kanyang sambahayan. Kaya sa mga nandiritong mga magulang at mga anak na ang mga mahal nyo sa buhay, hindi pa ligtas, gagamitin din kayo ni Lord. Para pagdating ng panahon, may liligtas din sila. Susunod sila sa Panginoon. So yun, si Abraham. Ano yung ni Abraham? Sinabi sa kanya ng Diyos, hindi naman na nga niya hiningi na magkaroon siya ng anak. Bawag si Sarah. So, pero ano nangyari? Binigyan pa rin siya ng anak. Ngayon, eto na, malaki na yung bata. Teenager na. Teenager nga ba? Sabi ng Lord, i-offer mo sa akin yan doon sa bundok ng Moriah. 3 days ang ang travel time. Kung ikaw si Moises, magulang, Lord, pangako mo to eh. Ay, si Moises. Si Abraham. Ano ba yan? Kung ikaw si Abraham, susunod ka ba? Teka, Lord, pinangako mo to. Bakit ganun? Alam niyo, may mga pangako sa atin na minsan, bakit pang ang hirap, Lord? Binigay mo na nga sa akin, tapos, kukunin mo ulit? Parang hindi naman yata Pero alam niyo po ba, pag nirelease niyo pala yung Isaac na yon, mas malaki yung magiging kapalit. Sample lang, simpleng lang to. May nag-love gift sa akin nung nag-preach ako sa main church. Hindi ko alam. Gabi na yun, matutulog na ako. Pag may nag-chat sa akin, Pastora, anong GCash number mo? Teka muna, sa isip ko, GCash? Bakit hinihingi ang GCash ko? So, eto na. Kasi po, sabi ko, bakit? Sabi ko, kasi po, napanood ko sa live yung preaching nyo. So, na-bless po ako. Magsisend po ako. Di sa madalit salita, nag-send sa akin. Yun, napasalamat ako. Pagkatapos nito, ilang araw, lumipas. Hindi ako mapakali. Sabi ko, parang hindi sa akin yung pera na yun, Lord eh. Sabi ng Lord, release mo yan, hindi yan sa'yo. So, sa madalit salita, sumabay ang mission. Yung mission, 1,000 kasi yun. Yung mission na yon, 650 ang registration fee. Sino po naka-attend? Mission exposure. Pastora lang, sayang, ganda-ganda. Sino nito? Sila lang 2? Si Jobilin, very good. Kasi yung mga mission exposure na ganito, nakaka-bless talaga. Na-bless po ba kayo, yung mga umattend doon? Ngayon, ito mga kasama ko sa Maliksi,
Ay, sa Maliksi. Sa Perez. Ay, kanina pa ako talaga nakakawin. Sa Perez. Love ko talaga ang Maliksi. Sa Perez, mga kabataan, matagal pa, pinag-ipon ko na sila. Akala nila 100, 200 lang. Eto na. 650 pala. Okay. Pinaalala sa akin ng Lord yan. I-release mo yan, i-divide mo sa 3. Sabi ko, okay, tanggalin ang times, di 300. Okay, sabi ko, sa unang 3 na magsasabi, nasasama sa mission, kasi wala nag-aano sa kanila dahil alam ko naman mga estudyante. Sa unang 3 na magsasabing sasama sa mission, sagot ko ang 300. Unahan sila kamo. Ay, buti na lang, nagising ako. Ako po. Ganun yung ano na sa chat. So, yung isa, nahiya magsabi, pero siya yung nauna nakabasa. Sa madalit salita, dahil dito sa 3 na to, nagawa nila ng paraan yung the rest. Tapos, unti-unti na, itong mga sumama na din. Kaya halos na kumpleto kami. Yung isa sana, kasama din. Ang problema, nawalan siya ng gana, hindi na niya pinurso. Late na sinabi sa kanya, may mag-sponsor pala. Sayang. Alam niyo yun, yung mga ganon, na pagkakataon, sabi ko, papatay ka kasi. Lagi ka natutulog sa pansitan. Ang blessing, wala tuloy. Nakakuha na silang lahat. Ikaw na iwan. 2 beses nangyari yon doon sa kabataan na yon. Sa susunod, yung iba, sabi ko, pag nag-invite sila, kasi doon sa katabi namin may party, ini-invite ako. Sabi ko, pag nag-invite ulit sila, wag na kayo magpakipot ha, punta na kayo doon. Kasi gutom eh. Siyempre galing sa ano. Wag na kayo magpakipot. Sabi ko gano'n. Itong isa, nandun sa kabilang kung ano-ano palang ginagawa, di pagpunta doon, nagkakainan na sila, nahiya na. Sabi ko, ayan. Hindi na siya makapunta. So, alam mo yung mga ganun, mga malilit na bagay. So, anyway, ayun. Pag yung mga Isaac natin, minsan sinasabi na ng Lord, akin yan pero hindi kailangan palang i-release. Alam nyo, after nun, mga 1 week after, the same person, nag-send ulit sa akin sa GCash ko. Kasi nagpa-thank you ako Alam mo ba sis, yung binigay mo, itong mga kabataan na to. Tapos nagkwento ako. Tapos ito rin sila, nag-video sila. Ate, salamat sa ganito. Kasi nasa abroad yun. After a week, nag-send ulit siya. Pastora, para sa'yo to. Dinoble. Tama-tama. Wala akong pambayad ng kuryente. Sabi ko, thank you, Lord. 3,000, nagpatong yung aking bill. Alam mo, sa mga ganung bagay, natutuwa ako kasi even yung mga bills, talagang pinoprovide sa akin ni Lord. Okay, so next po, si Moises. Si Moises, alam nyo na yung kwento ni Moises. Nung ni-rescue niya, yung matitigas ang ulo. Pero, sumunod pa rin siya. Alam mo, sabi nga niya Panginoon, kung hindi mo kasamahan, wag na, hanggang dito, kunin mo na lang ang buhay ko. Ayaw na niya. Pero tumuloy pa rin siya. Next po, si Peter. Tinanong siya ni Lord, mahal mo ba ako? Yes, Lord! Minsan ganyan tayo Tatanungin tayo ni Lord, mahal mo ba ako, anak? Yes, Lord! Tapos pag may sinabi na si Lord, teka muna, Lord. Diba? Teka muna, ibang usapan na yan. So dito, pinatunayan ni Peter yung kanyang pagmamahal. 3 times. Yung pangatlo, hindi na siya makapagsalita. Sabi ko nga, ako rin, isa rin yan sa ko. Yung, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Pero yung pangatlo, mahal mo ba ako? Kasi alam ko meron na ipapagawa si Lord sa akin At yun yung mahirap. Hindi mo na masasabing, mahal mo po si Lord. Kasi yun na yung testing Testing ng pagmamahal mo sa Panginoon. Kapag, in spite of the fact na mabigat yung gagawin mo, ay susunod ka pa rin. Ibig sabihin, mahal mo si Lord. Yan. 12 disciples. Ano ang ginawa ng 12 disciples? Sumunod sila sa commandment na mag-share ng gospel. Alam niyo kung hindi sumunod itong mga na to, ayaw pa nga nila ng simpleng kamatayan kasi ang katwiran nila, hindi ako karapat-dapat na mamatay na katulad ng Panginoon ko. Yung iba nagpapako pero patiwarik. Yung iba doon sa kumukulong oil. Yung iba, nahati ng horse, kabayo. So maraming kung paano namatay yung 12 disciple. Pero tinayuan nila yung commandment na sumunod sila sa paghahayag ng salita ng Diyos. Endangered sila nun. So, nasa bingit ng kamatayan yung kanilang mga buhay. Okay, next. Matatapos na ako. How to obey God? Mahirap sumunod sa taong hindi mo kilala, sa taong hindi mo mahal, sa taong wala kang maramdaman na pagmamahal sa'yo. Mahirap sumunod. Kaya number 1? Learn to love God. Sabi dyan, if you love me, obey my commandment. Pag hindi natin mahal si Lord, kahit sa simpleng tithes and offering,
hindi tayo makakapagbigay. Kukupitan natin si Lord. Ang laki naman nito, Lord. Pwede ba kalahati na lang muna? Alam nyo, sabi ko nga, lagi ko sinasabi yan. Kasi danas ko, walang ibang susi ng kasaganaan, kundi ibigay mo yung para dapat sa Panginoon. Ito yung tithes natin. Hindi tayo nagbibigay niyan. Kay Lord yan, portion niya yan. Tulad ko, yung sa siomay ko talaga ilang beses, pero sabi ko, Lord, partner kita eh. May mga pagkakataon na ang problema dun sa di-deliver. Minsan, anong oras na? Alas 10 na, wala pa. Nag-aalala na ako. Pero sabi ko, minsan naman umuulan. Naku, paano na yung siomay ko? Kasi yung mga ganon. Pero mabait si Lord talaga. Minsan naman, alam niyo yon yung mga pagkakataon na walang gusto nang umano sa akin kasi lagi nilang kinakancel. Pag sinabi ko siomay, tas mabigat, kakancel nila ng kakancel. So, Lord, partner kita, di ba? Kaya nagawa ko, bago ako magpabook, nagpe-pray muna ako, Lord, bigyan mo ako ng driver na walang problema. Ang galing ni Lord. Wala pa talaga na pati yung supplier, sinusuplayan ko, ma'am, okay na mo ba? Oh, sige. Yan. Puro lang sa chat. Alam mo yun, pagka-part mo si Lord, napakagaan. So, kailangan nating mahalin si Lord and then understand God's word. Paano mo mamahalin ang Diyos kung hindi mo siya kilala? Saan natin siya makikilala? Sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos. So, sabi diyan, obedience is better than sacrifice. Hindi natin pwedeng suhulan si Lord. Lord, magta-tithes ako. Uy, ginawa ko yan dati. Wag lang ako tawagin ni Lord sa full-time ministry. Lord, paano ko, susuplayan ko tong pastor namin. Padadamitan ko to kung ano yung kailangan nila. Sa mga sige, sis, pwede ba magpa-sponsor? Sige. Kasi tumatakas ako sa calling ko. Pero sabi nga dyan, obedience is better than sacrifice. Hindi mo pwedeng suhulan si Lord. Kung ano yung sinasabi ng Diyos, gawin natin. At yung sinasabing, we cannot serve God with our own terms. Yung bang paglilingkiran mo si Lord sa sarili mong kakayahan, sa sarili mo lang pagkagustuhan, ay kung kailan ako may spare time, doon lang ako. Hindi ganun eh. Dapat lagi nauuna si Lord. Pangatlo, walk on waters. Eto, mahirap to. Pero ginawa to ni Peter. At ito, yung iba sa inyo, alam ko, ginagawa na rin to. Si Peter, lumakad sa tubig. Nung sinabi sa kanya ni Jesus na, alika, lumapit ka. Tubig yung niya, kasi di ko alam kung ilog ba yun o dagat ba yun. Sa kabilang pampang eh. So, ang tawag noon, tumapak siya sa tubig. Pero, nung pagdating na doon sa malapit na kay Jesus, nakita niya yung bagyo. Gumanon. Ay, bagyo. Yung alon, ang lalaki. Tumingin siya sa alon, anong nangyari sa kanya? Lumubog siya. So, ang sabi dyan, if we fall, God will rescue us. Dumadating tayo sa time talaga na lalakad tayo sa pananampalataya. Pero minsan nayayanig yung pananampalataya natin eh. Okay lang ma-fall ka kasi ang Diyos, sasaluhin ka. Huwag kang matakot, kapatid. Okay. So yun po, not just hearers, but also doers. Sabi yan sa James. Huwag tayong, yung pananampalataya natin, huwag maging, tawag nito? Sinasabi mo lang nananampalataya ka pero hindi makita sa gawa, hindi makita sa pamumuhay. And then, let's put our faith into action. Kailangan kumilos tayo. So, ayun po. In conclusion, sabi sa Kawikaan, pakibasa nga po yung verse 22, verse 4. Okay. Yaman, buhay, at karangalan. Walang taong sumunod at naglingkod sa Diyos na kanyang pinabayaan at nabigo sa buhay. Yaman. Alam niyo, huwag kayong mag-alala sa mga kakainin natin. Sinabi naman ng Bible yan eh. So sa yaman, everything will be provided. Takot ka mag-full-time? Takot kang everything will be provided. Siguraduhin mo lang, may tawag sa'yo si Lord. Kasi kailangan mo talaga ng maraming confirmation. Buhay. Dati, sabi ko sa buhay ko, ang dami kong pag-aalala. Kaya hindi ako mapunta-punta sa full-time kasi unang-unang alalahanin ko dyan, finances. Lord, alam mo na wala akong asawa, walang mapusuporta sa akin, wala akong ganito, wala akong stable na Pero ngayon, sabi ko nga sa iyo, yung 3,000 na pinroblema ko sa bayad ko sa tubig, ay sa kuryente, at least may 2,000 na pinambayad ko. Konti na lang dadano ko, di ba? So everything will be provided. Buhay,
Sabi ko, ito, yung isa sa regrets ko, yung sumunod ako ng late na. 50 plus na ako, 53, nung sumunod ako sa Panginoon. Ngayon, 61 na ako. So, parang, ang dami kong gustong gawin, pero dahil yung katawan mo, hindi na kaya. Kaya lang, hindi pa naman huli ang lahat. Dahil lagi akong pinoprovide, laging nagbibigay ang Diyos sa akin ng mga pwede ko maging ka-team, ka-partner. Para yung mga bagay na hindi ko magawa, pwedeng gawin ng iba, susunod na lang sila sa akin. Yan yung gano'n, no? And then, karangalan. Sabi ko nga, dati wala ako talagang bilib sa sarili ko. Alam ko, meron akong galing, meron akong ano, pero pagdating sa pagharap sa tao, hindi ako ganun ka-bold. Pero dahil ginawa kong pastor ng Lord, nag-gain ko yung trust, nag-gain ko yung respect ng tao, ganun din sa pagiging teacher. Alam niyo po sa Perez, nung nagsisimula kami doon na magbahay-bahay, hindi kami pinag-aanuhan. Hindi pinagbubuksin. Hindi kami nilalabas. Oo, yan, oo. Sige po, punta kami next week. Pagpunta mo na next week, wala na, nagtatago na. Nung nag-put up ako ng learning center doon, di naging estudyante ko yung mga anak-anak nila. Ay, sabi ko, kahit busy yan. Ay, ma'am, nandiyan pala kayo. Opo, may sadya po kami. Yun, lalabasin ka. So, you respect. Kaya, sabi ko nga, pag naglikod ka at sumunod sa Panginoon, mahirap, pero may reward. So, yun. Application, pwede niyong gamitin to sa cell group. Mayroon bang bagay na sinabi sa iyo ang Diyos na mahirap para sa iyo na sundin? Bakit? And then, may pagkakataon na bang sa iyong pagsunod sa Diyos ay naging failure ka? O lalong gumulo ang buhay mo? Bakit kaya? So, share po. Pray po tayo. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Salamat sa mga narinig namin. Hayaan mo po, Lord, na ikaw po ang maglagay ng mga binhi ng pananampalataya sa puso ng bawat isa. Thank you so much, Lord, at dalangin ko patuloy kang kumilos sa kanila. Sa pangalan ni Jesus, Amen.